Kaya makakapag-submit po tayo to one another kasi po relationship with Hector. We are so blessed in the Lord's flock kasi yan po talaga ay binibigyan diin sa atin, no? Ang ating loving relationship with the Lord. So taas nga po ang kamay ng mga may personal relationship kay Lord, nagkukwento kay Lord ng mga pinagdadaanan niya sa buhay, ng mga nangyayari sa kanya. Kay Lord niya talaga sinishare. Ayan. So, very good. Thank you. So, pakibasa po natin. Ano po yung ating nasa PowerPoint? Submission is not about authority and it is not obedience. It is all about relationship of love and respect. So, submission is not only about authority. No, kasi tayo, nasanay tayo, pag authority, magsasubmit. No, it is not just about obedience. It is all about relationship of love. Kasi, dahil love na love natin si Lord, at kilala natin si Lord, madali talaga sa atin na mag-submit. Ganun din sa relationship sa tao. No, kapag mahal natin ang isang tao, at respeto natin sila, napakadali na sa submission. It follows because of the relationship that we have. No? Kaya pinakamahalaga talaga no, ay ang ating pag-build ng good, loving, and relationship with respect. So submission means no, to live not only, kasi ito yung madaling explanation ng mundo. No, to lead is to simply go first. Then to submit is to simply follow. Kaya madali ang obedience. Pero ito yung mas mataas. No, ito yung ating buhay Kristiyano. Give way. Ano po yung give way? We yield. To give ourselves up for others. Handa natin surrender. Handa natin ibigay yung ating sarili sa ibang tao. Kasi nga, love natin sila at nare-respeto natin sila. So, madali po yun kapag tayo po ay nasa grasya at nagmamahal at may respeto. Kaya nga, sa Christian community, katulad ng atin sa Lord's Flock, no, napakahalaga na meron tayo ng mga ganitong characteristic katulad ni Jesus. No, tayo ay teachable, at dahil tayo ay teachable, meron tayong servanthood. Tama-tama mag-Holy Week. Balita ko, hindi kayo nakapag-day off ng Wednesday, kaya ang inyong Ash Wednesday nangyari ngayong araw ng Linggo. Pero si Jesus, pagpunta sa Holy Week, lalo na yung araw ng Holy Thursday, itinatatag niya ang dalawang mahalagang sakramento, ang sakramento ng priesthood. Ang priesthood ay servanthood. Kasi yung mga alagad, yung mga matagal na sa inyong umaarte ng mga Bible study at medyo familiar na sa kultura ng mga Hudyo o mga taga-Jerusalem, panahon ni Jesus, lalo na, bawat tahanan, meron niyang tapayan sa labas. At ang naglilip po doon, yung pinakamababang uri ng servant o alipin. Kasi nung panahon ni Jesus, kahit naman hanggang ngayon, disyerto, maalikabok. At ang suot nila, hindi sapatos na clothes. Kasi pag sapatos na clothes, maluluto yung paa nila kasi makukulog yung init. Kaya kadalasan ang suot nila, yung sandals, katulad na nakita natin kay Jesus, open. No, para sumipinaw yung init. Kaya lang, ang alikabok-alikabok naman ang paa nila. So ang mga Hudyo, hindi nila pinapasok yung dumi sa loob ng bahay nila, lalo na ang lupa. Kasi lupa means evil sa kanila, dumi, evil. So kaya sa bawat tahanan, sa labas ng bawat tahanan, may tapayan, at ano nakaabang, lalo na kapag oras na nagdating ng mga tao sa tahanan, siya yung naghuhugas ng paa. Kaya lang, dahil wala namang alipin sila Jesus, sila yun, magkasama si Jesus sa kanyang mga apostol, nung huling hapunan, abay nagmamadali kasi, nung umupo sa kanan at kaliwa ni Jesus, yung bang seat of possession. Walang naghugas ng paa, kasi pag walang nakatulog, kayo, kasi family naman kayo, magkaibigan naman kayo, so kayo ang naghuhugas ng paa ng bawat isa. No, kahit may amoy pa yan, no, kahit ano pa yan, kasi because of the relationship you have with each other, you are family, you are friends, so inugasan niyo yung paa ng bawat isa. So yun po yung servanthood.
sabi mo nga sa katabi, handa akong hugasan ng paa mo kahit may amoy pa yan. Handa akong hugasan ang paa mo kahit mabaho. Sabay tawa eh. Kahit may amoy pa yan. Pupunasan nila yun, lugin. Tapos pupunasan ng langis. Tapos hahalikan pa yun. So yung ibig sabihin ng servanthood, no? So, madali rin mag-submit kapag meron tayong humility. Diba? Pag we are humble. No? Kanina, hindi ko lang alam, kung binigyan kayo ng aking introduction, na-receive niyo ba yung aking introduction? No? Last January of 2023, I was installed as a catechist of the Catholic Church by no other than our Holy Father the Pope. Pero yung karangalan na yun, hindi posisyon yun. Kundi katulad ng Santo Papa, ikaw ay inilalagay sa lalong pang estado ng paglilingkod. Ibig sabihin, ang paglilingkuran mo ay hindi na lang specific na simbahan. Hindi na lang specific na diocese. Hindi na lang ibig sabihin bansang Pilipinas. Kundi kung saan ba'y nangangailangan, ready ka na maging tagapaglingkod. At ano na, katulad ng Santo Papa, dapat meron kang spirit ng humility. No, sa Catholic Church at kahit naman sa atin sa Lord's no, the more na binibigyan ka ng pagtitiwala, dapat andun yung kababaang loob mo para makapaglingkod ka sa mga tao. No? At syempre, meron din tayong openness. Ano yung openness? Openness na kahit sino pa yung nandyan, handa tayong mag-serve sa kanila. Handa tayong makikinig sa kanila. Halimbawa, madalas gawing example ni Sor. Halimbawa, steward ka. Pero yung host, siya yung nag-welcome, siya yung nagsasabi kung saan tayo uupo. Sa oras ng pagpasok natin sa ating mga venue, ang authority, yung mga host. Kaya kahit paano pa ang posisyon natin sa community, kapag dinahin nila tayo na kapatid, sister, brother, dito tayo uupo para pumaayos, susunod po tayo. We are open. No, halimbawa rin po, meron mga tayo mga naka-assign na service ministry. Sila yung naglilinis, sila yung nagliligpit. Pero sabi nila, naku, brothers and sisters, dalawa lang po kami ngayon. Kaya lahat po tayo magliligpit, lahat po tayo maglilinis. Kaya kayo po mga nakaupo po dyan, kayo po maglalampaso mamaya. Maglampaso kayo Kayo mamaya. po, kayo po maglilinis ng CR, mag-double check. Kasi tayo mga taga-Lord's Block, di ba? Kung ano natin naabutan, ang isang lugar, mas iniiwan pa natin ang mas malinis at mas maayos. Amen. Tama po ba? Amen. So kaya nga, pag sinabi ng mga naka-assign sa service, kahit ano pa yung position natin sa community, we are open, no, to obey, humble enough, to serve. Kasi now we have also respect for one another lang sa posisyon. Dahil tayo ay magkakapatid kay Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, nire-respeto kita. Nire-respeto kita. Nire-respeto kita. Nire-respeto ko kayo. Madali tayong turuan, madali tayong bumayan. Kasi nga, ang description sa Bible ng submission ay obedience to Christ. Nagsasubmit tayo sa mga authority kasi ginagawa natin ito bilang pagsunod kay Kristo. May relationship tayo kay Kristo. It describes Christian relationship. So submission, ipinapakita roon kung anong klaseng relasyon meron tayo bilang mga Christian. Sabi mo nga ulit sa iyong katabi, kapatid kita kay Jesus. Kapatid kita kay Jesus. Mas malalim. Oo, mas malalim po yun. Kasi yung magkakapatid po natin sa pamilya, ang nagdudugtong po sa atin, yung dugo ng ating mga magulang. Doon nga natin trace yung DNA, di ba? Pero tayo, ang DNA natin, galing kay Jesus. Galing sa blood ni Jesus. Kaya mas malalim yung ating ugnayan sa isa't Isa. Kaya mas dapat na makita sa atin yung submission. No? Lalo na sa mga authority o kahit sa bawat isa. So, tingnan natin yung iba't ibang uri ng submission. Elders So, to elders to members, and members to Elders. Alam niyo sa Catholic Church ngayon, kung nakikinig kayo,
sinodality tayo ngayon sa simbahan. Sabihin no, naglalakbay tayo sabay-sabay, kaya nag-uusap. No, ang Santo Papa, bago siya nagkasakit, 2 taon, 3 taon, nagkaroon sila ng pag-uusap. Kasi po, may mga sinagot na survey, no, tinanong yung mga tao, tapos yun po ay sinamary, pinag-usapan ng mga pare, pinag-usapan ng mga bishop, tapos dinala sa Santo Papa, at ang Santo Papa naman, binasa niya, mamaya pinatawag niya uli ang mga obispo, pinatawag niya uli ang representative ng iba't ibang sektor ng simbahan, at muli siyang nakinig. Ano na nga ba ang kalagayan ngayon ng simbahan? Ano na nga ba ang dapat gawin sa simbahan? So tayo din sa community, no, di ba, si Exor, pag pumupunta niya sa inyo, namumusta siya, nagtatanong siya sa inyong mga kalagayan. So kaya nga, sa ating community, we practice submission. No, elders to members, and members to elders. Pakibasa po natin yung Word of God. 1 Peter 5:2-3. Tend the flock of God in your midst, overseeing, not by as God the Godhead, not for pride, but eagerly. Do not lord over those assigning to you, but be example to the flock. O diba, ako ang isa sa mga hinahangaan ko talaga sa Lord's Flock. Bukod kay Sor, syempre, siya yung ating founder, vision holder. Si Tatay Bob at si Brother Floyd. Bakit si Tatay Bob at si Brother Floyd? Kung kagabi, nanood kayo ng ating GA, hindi dumating si Father Arlo Yap. Eh si Tatay Bob bilang elder, pwede naman siya mag-utos na lang. Kayo magbigay ng talk kasi hindi dumating si Father Arlo. Pero hindi. Sabi sa kanya ng mga naka-assign, Tatay Bob, wala pa po si Father Arlo. Tatay Bob, di na yata makakadating si Father Arlo. O, sa Tatay Bob, hindi niya kaya tiisin yung mga tao. Kahit hindi siya ganun ka-ready, abay siya yung nagbigay ng talk. Kasi hindi pwedeng umuwi ang mga tao na hindi napapakain ang salita ng Diyos. So, tapos ang saya-saya pa ni Tatay, at kahit si Brother Troy, makikita niyo yung humility, yung submission ni Brother Troy kay Sor. No? Eh, samantala si Brother Troy, President yan ng Architect of the Philippines. Board capture yan ng architecture. At naging officer yan ng Asia ng mga architect. At professor yan ng UP. Hindi biro-birong tao si Brother Troy. Pero pagdating sa community, kitang-kita mo yung humility niya, kitang-kita mo yung openness niya, yung respect niya kay Sor, kay Tatay Bob, kung andun yung kanyang submission. Kaya talagang we are so blessed in the Lord's Flock kasi marami tayong magandang example. At sana, bawat isa sa atin ay magandang halimbawa, living testimony sa bawat isa. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, Kapatid, halimbawa ako sa iyo. maging halimbawa ako sa iyo. Example, no? Living example. Ang nilagay natin picture dyan, mga kapatid, yung Good Shepherd, di ba yung Good Shepherd, kung talagang siya yung nag-aalaga, siya yung nagmamalasakit